Ang akala nila wala nang pag-asa dahil sa hirap na nadarama, pagsubok na hindi makaya. Ang akala nila katinuan ko'y wala na, di nila batid ako'y nagsasaya dahil sa langit ay nakatunghay, kinakausap ka. Kahit kailan, hindi mo ako iniwan. Kahit saan, hindi mo nalimutan. Sa gitna man ng unos at bagyo. Sinang Jesus, ma? Marami. Maraming kanta may Jesus. Jesus. Ano, Ted? Jesus, how I love to sing your name. Alam mo ba yan? Parang nakalimutan ko na lyrics noon, mga kapatid. Pero alam mo, habang ito ay aking inaawit sa aking pagbubulay-bulay sa Panginoon, daman-dama ko yung awit ng mga angel. Parang nakipag-isa din sila sa pag-awit sa akin, mga kapatid. Talagang napuspos ako ng Holy Spirit. Ang ganda kasi ng lyrics eh. Ang ganda ng lyrics. Alam mo pa, Barakil, hindi na. Ano ba makasing Jesus yan? Jesus, you're the sweetest name. Solemn po. Jesus, you raise me up each time I fall. Oh, Jesus, you keep me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Come on, church. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Ang ganda ng awit na ito, mga kapatid. Napakaganda. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Naramdaman ko ng presensya niya. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. For the last time. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. Hallelujah! Thank you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Talaga namang pinakamatamis ang pangalan ng Panginoong Hesus, mga kapatid. The best of all names, mga kapatid, si Jesus. At siya po ay napakadaling pakiusapan. Madali mo siya, Panginoon, mga kapatid, pingan kung ano man ang
kalooban niya ay kanya pong ipagkakaloob sa atin. Hallelujah. For 48 years now, sa akin pong paglilingkod sa Diyos, lahat ng kabutihan ay hindi ko mabilang na ipinagkaloob niya po, Panginoon ko, sa amin, sa buong kong pamilya. Ang sabi ko, Panginoon, marami pong salamat sapagkat ang ininvest mo na buhay para sa amin ay nagkaroon naman ng katugunan. Ang dalangin ko sa Panginoon, Lord, kung kaming lahat ay pinagbuklod mo sa paglilingkod mo rito sa lupa, nawa hanggang sa piling mo magkaisa pa rin kami, magkasama pa rin kami. Hallelujah. Hindi ba masarap, mga kapatid, kung ang buong pamilya mo ay nasa langit? Kaya nagtataka lamang ako doon sa mga kapatiran dito na matagal nang nagsasamba. Hindi pa rin nila naakay ang kanilang pamilya. Bakit kaya? May diferensya marahil kayo, kaya hindi nyo maakay ang inyong mga mahal sa buhay. Hanggat hindi kasi nakita sa ating buhay ang tunay na pagbabago, bilang born again, hindi po natin maakay ang pamilya natin. Pero kung nakitang nagbago ka talaga, sila na mismo magsabing, sasama ako sa iyo. Maaring ikaw ay hanggang ngayon, pagka pinagsabihan ka ng magulang mo, nagmamaktol ka, nagdadabog ka. Maakay mo ba ang parents mo pag ganun ka? Never. Pero pag pinagsabihan ka at ngumiti ka lang, nagpapasalamat ka pa, magtataka sila, bakit kaya nagkaganito tong aking anak? Ano kaya talaga yung pinagsimbahan nila? Makasama nga. Dapat ganun kayong mga kabataan. Yung dati ninyong pag-uugali na walang kwenta, dapat matanggal na yun. Born again na kayo Ano bang ibig sabihin ng born again? Total transformation. Buong pagbabago ng inyong mga sarili. Hindi lamang, mga kapatid, ang bisyo ang inaalis sa born again, kundi number 1 ay ang atin pong pag-uugali. Kasi hanggat hindi nagbago ang ating pag-uugali, hindi natin kailanman maakay ang ating mga mahal sa buhay. Tandaan po ninyo yan. Nagsasalita ako sa inyo, mga kapatid. Hallelujah, sapagkat naranasan ko po ito. Pwede mo na kayo maupo, baka magkaroon na kayo ng varicose veins, no? Naranasan ko na po ito, mga kapatid, sa aking buhay. Yung akin pong best friend, kasi parehas kaming RC dati. Alam niyo na yung RC, di ba? Roman Catholic. Nung malaman niya na born again ako, parang nainis ba siya? Sabi niya, pambihira naman ito sa sisyon. Nagbago ng relihiyon. Akala niya, mga kapatid, ang born again ay relihiyon. Hindi po relihiyon ang born again. Tandaan po ninyo, born again is not a religion. Ang born again, mga kapatid, kasamahan ito ng mga taong binago ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng born again, hindi religion. Kasi wala namang religion na makapagligtas sa atin, di ba? Si Jesus Christ mismo nagsabi, maliban na ikaw ay panganak muli. Hindi mo makikita ang langit. Makikita mo pa lang yun, ha? Hindi ka pa makapasok. Maliban ang ipanganak ka sa tubig at sa espiritu, saka ka makapasok sa langit. Kaya tandaan ninyo, born again ay hindi relihiyon. Ito po ay samahan ng mga taong tunay na binago na ang buhay. So yung friend ko, mga kapatid, ay nagtataka siya kung ba't ako lumipat daw, sabi niya. So nagstay siya sa amin ng mga ilang buwan. Nakita niya, mga kapatid, kung paano kami magpuri sa Diyos. Paano ang aking mga anak ay inari siyang talagang tunay na tiya kahit na walang relasyon. At doon, mga kapatid, siya po ay na-convert. Wala akong sinabi sa kanya tungkol sa pagiging born again. Basta nakita lang po niya ang aming buhay. At siya po ay naging pastora, mga kapatid, sa Mindanao. You see? Malaking bagay ang halimbawa ng ating buhay, mga kapatid. Kahit ang ating mga kapitbahay, magtataka sila bakit tayo ganon. Sa atin pong mga ipinapakitang pag-uugali, mga kapatid, makonvert na po yan sila. Kahit na anong salita mo, kung hindi nakikita sa buhay mo ang pagbabago, useless lahat yon. Kaya kayo, kung hindi pa kayo nakitaan ng pagbabago ng iyong pamilya, hindi nyo sila maakay. Tandaan niyo yan,
young people at mga nanay at tatay, importante ang halimbawa. Ang prayer ko nga sa Panginoon, Lord, yamang ikaw din lang ang ilaw at ibinigay mo ito sa amin. Nawa magliwanag po talaga kami sa nasa kadiliman. Para yung nasa dilim, Panginoon, maakit sa ilaw, maging daan ito na sila po madala namin sa kariyan mo dito sa lupa. Dapat ganun mga kapatid. Kailangan tayo mag-shine tayo sa madilim na bundok ito. Nagkaunawaan na ba tayo, mga young people? Hindi ba kayo nagtaka sa inyong sarili? Bakit hindi nyo maakay ang inyong mga mahal sa buhay? Ask yourself. At number 1, ipanalangin po natin sila sa ating pag-aayuno, atin dalhin ang kanilang pangalan lagi. Sapagkat hindi ka matutuwa na ikaw lang ang nasa langit. Tapos ang tatay, nanay mo at mga kapatid na sa impyerno. Natutuwa ka noon? Hindi ka matuwa. Isipin ko lang yung mga kapatid, hagol-gol na ako ng iyak eh. Kasi pag mayroon kang compassion sa kaluluwa, hindi ka maaari mga kapatid na hindi umiyak, na hindi mo sila maakay. Yan po mga kapatid ang barde ng iyong pastora. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. So mga kapatid, ano ang pakiramdam ninyo pag kayo ay pumunta sa bahay ng inyong kaibigan na kayo po ay welcome at natutuwa sila na ikaw ay dumalaw. Di ba masaya ka? Pag welcome ka. Pero kapag ka ikaw mga kapatid na hindi welcome sa iyong pinupuntahan, hindi ka natutuwa. Malungkot ka, di ba? Kaya ngayon, ang atin ngayong pag-aralan ay welcome or depart. Ating basahin mga kapatid ang Matthew 25 verse hindi ko na kasi babasa yung Bible eh. Wala ko naman ako. Matthew chapter 25 verse 21. Sabi ng ating Panginoon, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. So ito mga kapatid ay patungkol po ito sa ang salitang ito mga kapatid ay patungkol po ito sa talent, no? Kasi ang atin pong Panginoon, alam kong nagbabasa kayo ng Biblia. 3 yung binigay niya ng talento. Ang isa ay binigyan niya ng 5,000, ang pangalawa ay 2,000, ang pangatlo ay 1,000. Ito pong binigyan niya mga kapatid ng 5,000, ay talagang tumubo yung perang ibinigay sa kanya ng Panginoon ng 5,000. Yun namang 2,000, tumubo rin ng 2,000, pero yung mayroong 1,000 ay walang tinubo sapagkat kanyang tinago. Ngayon, ano mga kapatid ang hallelujah, connection ng talentong ito sa ating buhay? Malaking bagay po ito mga kapatid. Sapagkat kung anumang talento ang ibinigay sa iyo ng Diyos at hindi mo ito ginamit, mananagot ka sa Diyos. Saan inihahagis mga kapatid yung nagtago lamang ng kanyang talento? Sa impyerno mga kapatid na walang hanggang na apoy. Marami sa atin dito na may talento pero hindi po ginagamit ang kanilang talento. Tandaan ninyo, pagkayan ay malaman ng Diyos na yung talento niyo inyo lang tinatago, alam niyo na kung anong parusa ang mayroon kayo. Ano-anong mga talent mayroon ka? Marunong kang kumanta, marunong kang tumugtog, marunong kang mag-MC, marunong kang mangaral, marunong kang mag-lead sa mga tao, those are talents. Marami pang iba. Lalong-lalo na po mga kapatid, ang pagpapahayag sa kanyang salita. Talento ito eh. Marami sa atin dito mga kapatid na mayroong ganyang talento. Pero, itinatago natin ito. Kaya nga ba mga kapatid, walang gaano nakukonvert kasi tayo na may talento sa pagpapahayag sa salita ng Diyos, hindi natin ginagawa. Tinatago lang natin ito, sinasarili natin ito.
Ang ibig sabihin, wala kang compassion sa kaluluwang naliligaw ng landas. Makasarili ka. Kaya ganyan, mga kapatid, itinatakwil ka ng ating Panginoon. Pero yung mga matatalino, masipag, mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng talento nila, dinadadagdagan pa ng Diyos yun. Pero yung talento na isa lang ang talento, tinatago pa, kinuha sa kanya at ibinigay doon sa mayroong 5 talento. Marami tayo rito, mga kapatid, talento, itinatago lang. Tandaan ninyo yan. Ano mang talento na mayroon kayo at inyong itinatago, mananagot kayo sa Diyos. Basahin ninyong mabuti itong 25, mga kapatid, 21. Kung anong nangyayari sa mga taong mayroong talento. Hallelujah. Lalong-lalo na, mga kapatid, sa paghayo sa Word of God. Huwag mong sabihin hindi ka marunong magsalita. Huwag mong sabihin na nahihiya kang sabihin sa iyong kapitbahay, sa iyong kaeskwela, sa iyong kasama sa trabaho, ang tungkol sa kabutihan ng Diyos. May bibig ka naman eh. Kaya ka nga binigyan ng Panginoon Diyos ng bibig para, hallelujah, ibuka mo ito para, mga kapatid, ipatotoo mo ang kanyang kabutihan. Number 1, mga kapatid, na talentong gawin mo sa pagpapatotoo ay ang iyong buhay kung paano kang binago ng Diyos. Kung totoo kang ang binago, maliban na lang kung hindi ka talaga binago. Dahil kung minsan ang mga tao, mga kapatid, tinitignan kung totoo nga talaga ba tayong binago ng ating Panginoon. Pero kung ang ginagawa ng sanlibutan ay umaayon ka sa kanila, wala kang pagbabago. Hallelujah. Yung talentong ibinigay sa iyo ng Panginoon na dapat mong ipagmalaki si Kristo ay hindi mo ginagawa. Kita mo, mga kapatid, dito sa ating iglesia, tayo lahat magkakamukha na dahil wala naman kasi tayong naakay. No? Kung lahat lang po tayo, mga kapatid, na may talento na magpahayag sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, alam kong aapaw ang iglesyang ito eh. Kung mayroon tayong compassion sa naliligaw ng landas, siguradong hindi na tayo magkasya rito. Kaya lang tinatago ninyo yung talentong nyo yan eh. Hindi nyo yan ipinapahayag. At kung magpahayag naman kayo, ang tanong, nakita ba ito sa buhay ninyo ang tunay na pagbabago? Kayo ang makaka-evaluate sa inyong mga sarili. Kasi kung wala kayong pagbabago, pastora, never na makaakay kayo ng kaluluwa. I am talking to you through experience, mga kapatid. Because of the changes of my life, we were able to convert souls for Christ. Yan po ang mahalaga kasi makita ang talagang pagbabago. Subalit kung wala kang pagbabago, pasensya boss, wala ka talagang maakay. Sasabihin mong Kristiyano ka, pero yung ginagawa nila, ginagawa mo. Hindi ka tunay na Kristiyano. Sasabihin mo, kabataan, na Kristiyano ka, pero pagka pinagsabihan ka, nagdadabog ka pa rin. Hindi pa rin madrawing yung mukha mo. Hallelujah. Hindi ka nga nagsasalita, pero nakikita naman sa iyong action, sa iyong pagmumukha. No? Marami dito mga young people na until now, hindi nila maakay ang kanilang parents. Natuwa nga ako doon sa isa nating kapatiran na kinulong siya ng magulang niya ng 1 taon kasi naiinis nga sa ganitong pananampalataya. Subalit yung young people na yun, mga kapatid, hindi po yun sumuko. Nagpipray lagi siya. Nakita ng kanyang mga magulang ang kanyang pagbabago. Na-convert po niya, mga kapatid, ang buong sambahayan niya. So dapat ganon po tayo. Ganon po tayo. Hindi lang po enough na tayo ay magsalita, makita ito sa ating buhay. At yung talento natin, mga kapatid, wag nating itago. Atin po, mga kapatid, itong isagawa para i-welcome ka ni Lord sa kanyang kaharian. Ano bang gusto mo? I-welcome ka ba o hindi? Siyempre, lahat na tayo gusto nating i-welcome tayo ng ating Panginoon. Pero tanong, yung bang talento mo ay ginagamit mo o iyo lang tinatago? Hallelujah. Kayo mismo, mga kapatid, ang makapagsagot sa tanong na yan. Ilang kaluluwa na ba ang iyong mga kapatid na
sinasabihan sa kabutihan ng Diyos. Ilan na? Alam nyo, hindi naman pa nga kapatid laging magtatagumpay tayo sa atin pong solo winning. Hindi. It's not easy to solo win. Pero what I mean, huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil hanggang mayroon kang makitang tao, makatabi mo man sa upuan, sa sasakyan, or wherever you are, pahayag mo ang salita ng Panginoon kasi ganyan si Pastora, mga kapatid eh. Kahit may taxi driver na aking sinakyan, nag-witness ako sa kanya, what happened? He was converted. Dati-rati ang sabi niya sa akin, hindi daw siya talaga nag-iikapo. Pero nung ako'y nagpatutuo sa kanya na ang pag-iikapo ay mayroon talagang balik na pagpapala. Hindi nga lang agad-agad. Pero pag nakita ng Diyos na consistent ka sa iyong pagkakaloob, hallelujah, lahat ng iyong ipinagkaloob, ibabalik sa iyo ng Diyos yan ng limpak-limpak, mga kapatid. Sinasabi ko ito sa inyo sapagkat ito'y karanasan ko, mga kapatid. Actually nga, ang akin pong love offering ay malaki kaysa aking tithes. Alam ng mga kabataan niya na nagsusulat ng aking pinasusulat. Hindi ko kasi makabasa, kaya pinasusulat ko na lang kay Ryan o kaya kay Dio. No? Mas malaki, mga kapatid, ang aking love offering kaysa aking tithes. At nakita ko naman ang blessing ng Panginoon eh. Nakita ko. Una sa lahat, bibigyan ka ng Diyos ng physical health, financial blessing, mga kapatid, material, everything. Kasi nakita ng Panginoon Diyos ang iyong katapatan eh. Ang sabi ko nga, Panginoon, napakatapat mo sa aming buhay. Sa kabila ng marami naming pagkukulang sa iyo, pero ikaw, kahit kailan, hindi ka nagkulang. Amin ba, mga kabataan, mga nanay, tatay? Kahit kailan hindi nagkulang ang Diyos sa atin, tayo ang maraming pagkukulang sa Diyos. Pero minahal pa rin tayo. Hindi pa rin niya tayo, mga kapatid, hallelujah, pinababayaan. Sa oras na tayo umiyak sa kanyang harapan, mga kapatid, pinakikinggan po niya tayo. Sa kabila ng ating pagiging matigas ang kukote. No? Kasi mostly, karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano ay stiff-neck. Hindi po matigas ang ulo, kundi matigas ang liig. Yan ang sabi sa Bible eh. Stiff-neck. Pag matigas ang iyong liig, hindi ka talaga makakilos, di ba? Steady ka, matigas nga eh. Ibig sabihin, ano man ang gusto ng Panginoon dahil matigas ang iyong liig, hindi mo masunod, hindi ka maka-oo. Matigas ang iyong liig eh. Ganyan po ang karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano sila. Alam mo, ang Kristyanismo, mga kapatid, hindi lang sa salita yan eh. Makita talaga yan sa ating buhay. Alam mo, one time, nang ako ay mamili, mga kapatid, nagtanong sa akin yung tindera, born again ka, ano ho? Sabi ko, yes. Paano mong nalaman? Kita po sa inyong anyo eh. You see? Wala akong sinasabi. Pero nakita yung glory ng Panginoon sa ating buhay. Kaya alam na tayo'y born again. Hindi tayo dapat magsalita eh. Makikita na lang yan sa atin, mga kapatid. Personalidad. Minsan nagtataka nga ako kung bakit nalaman na ako'y born again eh. No? Wala naman akong sinasabi. Kasi pag totoo kang born again, at talagang ikaw ay sumusunod sa kanyang salita, wala kang iniit sa puwera, magmamanifest yan sa sarili mo. Makikita po yan ng mga unbeliever. Hallelujah. Kaya tayo pong mga Kristiyano, kung ayaw natin, mga kapatid, na itakwil ng ating Panginoon, huwag po nating itago ang talentong ibinigay niya sa atin. Gamitin natin ang talento natin para sa kanyang glory. Hallelujah. Kung may talento ka, mga kapatid, sa pagtugtog, tumugtog ka for God's glory. Hindi ka tumutugtog dahil sa tao, kundi para sa Diyos. Kung mayroon kang magandang boses, kumanta ka for the glory of God, hindi po sa glory ng tao. Hallelujah. Every talent that you have, give it back to God. Sapagkat wala kang talento, hallelujah, kung hindi ka binigyan ng Diyos. Kaya lahat ng yan ay ibalik mo sa ating Panginoon. Pasasalamat lagi, mga kapatid. Ang inyong abang lingkod, mga kapatid, hindi ko akalain. Napaawitin ako sa napakalaking auditorium ng Israel. Imagine that.
Sa dinami-rami mga kapatid na Kristiyano, ang inyong senior pastor pa ang napiling umawit. Diba? Kasi mga kapatid, ang lahat mga kapatid ng awit na aking inilalaan sa Panginoon Diyos, sa Kanya ko po talaga iniuukol. Hindi sa tao, hindi sa sinuman mga kapatid. Yan ang dapat nating gawin. All the glory must be to the Lord all the time. Amen. Kung mahusay kang tumugtog, Lord, salamat sa talentong ito na ibinigay mo sa akin. Gagamitin ko ito para sa glory mo, Panginoon. Kung maganda ang boses ko, Lord, para sa iyo ito. Kung ako'y mahusay mag-MC, hallelujah, para sa iyo ito, Panginoon. Wala tayong atin, mga kapatid. Sa Kanya lahat ito. Kaya lahat, mga kapatid, ng talent na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, ibabalik natin sa ating Panginoon. Lahat ng talento mo, huwag mo itago yan. Gamitin mo yan sa Panginoon. Kung mahusay kang maging leader, gamitin mo yan for His glory. Hallelujah. Huwag kang magmalaki, uy, ginawa ako ni pastor ang leader kasi magaling ako eh. No! Wala sa atin ditong magaling. Hallelujah. Kung walang Diyos sa atin, mga kapatid, aywan ko kung ano nang nangyari sa ating buhay. Amen ba? Kung hindi tayo niligtas ng Diyos, saan kaya tayo ngayon? Yan. Lagi kong iniisip yan, mga kapatid. Kung hindi kaya kami iniligtas ng Diyos, saan kami kaya ngayon? Ano na kaya ang aming naging buhay? Lagi ko po yung iniisip. Sana ganyan tayong lahat, mga kapatid. Para ang ating Panginoon sa ating paglilingkod ay lagi nating nabibigyan ng glory. No? At alam nyo, sa prayer natin, huwag ka nang humingi. Kasi binigay na sa'yo lahat eh. Pag may Kristo ka, nasa sa'yo na lahat. May kulang pa ba? Wala na. Ang gagawin mo na lang sa iyong prayer, magpasalamat ka na lang. Lord, salamat, libreng kaligtasan, salamat sa kalakasan ng aking katawan, wala akong sakit, salamat Panginoon, lahat-lahat, salamat. Hallelujah, hallelujah. Ganun lang po ang ginagawa ninyo sa senior pastor, makapatid, salamat. Sa umaga, Lord, salamat. Nakita ko ang panibagong umaga sa araw na ito. Ang panibagong sikat ng araw, salamat po. Sa gabi pagtulog, salamat sa anghel mo, Panginoon, na yung pinababantay sa aming pagtulog. Laging pasalamat, mga kapatid. Huwag ka nang humingi. Dahil pag may Kristo ka, you have everything. Wala nang kulang. Amen. Do you believe in that? Yung iba hindi yata bumilib eh. Tahimik eh. No? Alam mo yung sekreto, mga kapatid, para may blessing ka lagi. Lagi niyong sabihin, the Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. Mayroon ka na lahat pag ang Panginoon ang iyong pastor, mga kapatid. Kami ni Pastora Raquel, under shepherd lang po kami. Tagapangasiwa lang kami sa inyo. Ang tunay po nating pastor, walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya, hallelujah, hallelujah. Psalms 23, lagi niyo yung sabihin yan. The Lord is my hallelujah. Siya, mga kapatid, ang ating pastor, kaya hindi na ako nangangailangan pa. Wow, galing ng panalangin, ano? Pag pastor natin ang Panginoon, hindi na tayo nangangailangan. Kasi ibinigay na sa atin ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. If you believe, kung naniniwala ka, kung nagtitiwala ka, at lagi kang umaasa sa Kanya, mangyayari lahat ang salita ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Hallelujah. At alam niyo sa inyong mga tahanan, para maalis yung masamang espiritu, sabihin po ninyo sa diablo, ayon sa salita ng Diyos, sa 10:19 of Luke, God give me power, hallelujah, to trust, binigyan ako ng Panginoon Diyos ng kapangyarihan, natapakan ang mga ahas at ang alakdan, at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang sino mang makakapanakit sa akin. Pangako niya yan. Sabihin ninyo yan sa buong bahay nyo, pag-ikot. Sa kwarto, sa kusina, sa CR, kahit saan. Walang kapangyarihan ang kaaway sa atin at walang sino mang makapanakit sa atin dahil binigay sa atin ng Diyos na kapangyarihan yan eh.
Kaya kinakailangan, mga kapatid, na atin po itong sabihin. Ang problema kasi sa Kristiyano, walang alam na bersikulo. Kaya, walang maipanglaban sa demonyo. Pero kung ikaw ay may alam na bersikulong panlaban sa kaaway, hindi ka matatalo eh. Isaiah 54:17. Anong sinabi? No form against you will prosper. Hallelujah. Lahat mga kapatid ng ginagawa ng demonyo para sa iyo, hindi magtatagumpay. Why? Dahil mayroon kang Diyos. Importante ang memory verse, mga kapatid. Kaya nga, lagi ako nagpapa-examine para malaman ko kung sino talagang nagbabasa ng Biblia. That's my very purpose. Biruin mo yung inyong Biblia, pinapaalikubak, ano? Alikabukan lang. Grabe. Minsan, pinakakain nyo lang sa ipis. Hindi nyo ba alam na ang Bible, mga kapatid, love letter sa atin ng Diyos yan? Pagkatapos hindi nyo binabasa yung love letter. Dapat basahin nyo sa umaga, pagkagising, pagkatapos nyo mag-pray, magbasa kayo ng Bible. Sa gabi, bago matulog, magbasa kayo ng Bible. Makikita nyo, mga kapatid, kung paano kayo lalago sa inyong spiritual life. Kaya marami sa atin ditong pandak sa spiritual eh. Wala. Hindi nagbabasa. Ilang beses nang nakarinig yan, ha? Magbasa kayo ng Bible, pero tanong, ginagawa nyo ba? Hallelujah. Kaya maraming bagsak pagdating sa exam, si Pastor Raquel eh. Hallelujah. Aywan ko lang ngayon kung maraming papasa sa exam. Sayang naman. Sayang yung Biblia ninyo na hindi nyo binabasa. Sayang. Simulan nyo na kung hindi pa nyo na simulan. Simulan nyo na. Para yon sa ikalalago ng inyong spiritual life. Alam nyo noong araw, mga kapatid, nung una kong attend sa ganitong gawain, maarte kasi ako nung araw eh. Alam ni Pastora yan kung gaano ako kaarte. Kung magpantalon ako, mga kapatid, sa harapan ang bukas, yung overall, nangaral ang pastor ngayon sa holiness, tungkol nga sa ayos, sa lahat-lahat. Galit na galit ako sa pastor, mga kapatid. Sabi ko, itong pastor na ito, pakialamero ito eh. Kasi natira ako, ganun ang ayos ko eh. Pero hindi po yan, mga kapatid, ang nagiging sanhi na naalis ang aking kaartihan. Nung magbasa ako ng Bible, mga kapatid, doon talaga na-convict ako. I was convicted, mga kapatid. Kasi ang Biblia, mga kapatid, salamin yan sa ating buhay. Kung ano tayo sa harap ng Diyos. Kaya gusto mong masalamin ang buhay mo sa harap ng Panginoon, basahin mo ang Biblia. Nung nabasa ko ang Bible, mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit nawala ang aking kaartihan. Hindi sa pastor, kundi ang salita mismo ng Diyos ang nagbigay sa akin ng conviction. Kaya kung gusto niyo, mga kapatid, na you will be convicted, read your Bible. Dahil alam kong lahat sa atin dito, marami pa tayong pagkukulang sa Diyos. Marami pa tayong mali sa ating Panginoon. Kaya huwag niyong kaligtaan, magbasa kayo ng Bible sa umaga, at pag bago matulog, magbasa kayo ng Bible. Kahit 2 chapters lang, 2 chapters. Ilang beses ko nang nabasa ang Bible, mga kapatid. For 1 year, tinapos ko yung buong Bible. Ilang taon na ako ngayon, 48 years na akong nagbasa ng Bible. Pabalik-balik yan. Hindi ako nagsawa. Niyayakap ko nga ang Bible, nakita ni Pastor Raquel yan eh. Kasi tuwa-tawa talaga ako. Lord, salamat sa salita mo. Nakilala ko kung ano ang aking pagkatao sa harapan mo. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Paano kang lalago? Hindi ka nga nagbabasa ng Bible mo eh. Hindi ka talaga lalago. At ngayon, dahil nauso na nga itong mga tablet na ito at saka sa cellphone, nandoon na sa cellphone ang Word of God. Kaya naman, mga kapatid, ako'y nagpasalamat din na mayroon akong tablet. Kasi hindi ko na nga mabasa ang Bible eh, napakaliit ng letra. Kaya pag humingi ako ng message sa Panginoon sa umaga, pagbukas ko ng Bible, pinabasa ko sa iba. Anong book ba ito? Anong chapter ba ito? Ito ang message sa akin ng Lord. Yun po, mga kapatid, ang aking binabasa sa aking tablet. Kasi araw-araw, alam nyo ba na araw-araw may mensahe sa atin ang Panginoon. Open your Bible at doon nyo makita ang mensahe niya para sa inyo. Gawin ba ninyo ito, mga kapatid? Gawin ba ninyo ito, mga young people?
Walang sumagot na yung people kasi hindi nila magagawa eh. Mas nagagawa nilang mag-Netflix. Mas magawa nila yon kaysa pagbasa ng Biblia. Ngayon, itong mga young people, pastora, gustong pumunta ng langit. Paano kayo makapunta sa langit? Isalita lang niya, hindi niyo nababasa. Sa palagay niyo ba, pupunta kayo ng langit? Pag altar call nga, hindi kayo lumalapit sa altar eh. Dapat pag altar call, lumapit kayo, magsisi kayo, tumigil kayo ng tawad sa Diyos sa inyong ugali. Sa inyong pagpapabaya sa salita ng Diyos. Yan ang dapat yung iyakan. Hindi yung puro Netflix, at ano pang mga flex yun na nasa cellphone ninyo. Ganyan naman ang karamihan ngayon, mga kapatid. Hindi lang naman yung people, pati matanda eh. Ako, kahit na mayroon ako mga kapatid na tablets, kadalasan ang akin ditong tinitingnan, preaching. Yung mga pangaral, doon ako masaya. Pero sa iba pang bagay, wala na po mga kapatid. Lalo na yung mga balita sa politika, hindi ko tinitingnan yun. Nakakasira ng spiritual life ko yun eh. Hallelujah. Hindi mo alam kung kanino ka papanig sa nakaupo o sa nakaalis. Kaya hindi ako nanonood noon. Kaya sabi ko kay Pastor Raquel, bahala na yung mga tao na yan sa harapan ng Diyos. May parusa naman yan eh. Maghuhukom naman eh. Yan si BBM na yan, si Duterte yan, nakaharap sa Diyos yan. Kaya bakit kayo nakikisali sa mga ganyan, wala nang kakwenta-kwenta yan? Kung nagpunta nga kami kahapon ba yon? Doon sa EDSA, mayroon nag-rally tungkol daw sa flood control. Ang sabi ko, ano naman makukuha ninyo yan sa rally-rally ng flood control? Mapatigil ba ninyo ang corruption? Hindi. No, you cannot. Kahit na anong rally ninyo, hindi ninyo mapapatigil ang corruption. Ang tangi niyang ipanalangin na yung mga tao na yan, parusahan sa ala ng Diyos. Dito pa lang sa lupa. Para madala. No ha? Pero rally, walang mangyayari sa rally. Ang dami nang nag-rally. May nangyari ba? Wala. Kaya tayong mga Kristiyano, ang ating gagawin, lumuhod na lang tayo sa Diyos, ipag-pray na lang natin ang nangyayari sa ating bansa para magkaroon tayo ng katahimikan. Ganon lang. No? Huwag ka nang kumampi kay BBM o kay Duterte. Sa Diyos ka na lagi. May mangyari ba sa'yo kung kakampi ka kay BBM o kay Duterte? Wala naman eh. Pero kung sa Lord ka, mga kapatid, kakampi, siguradong magtatagumpay ka sa buhay mo, sa lahat ng aspeto, mga kapatid. Woo! Hallelujah! Purihin ang atin pong Panginoon. Hallelujah! Kaya yung talento ninyo, ulitin ko, huwag ninyong itago. Gamitin niyo yan for the glory of God. Lalong-lalo na magkaroon kayo ng compassion for the lost. Magkaroon kayo ng awa at habag sa mga naliligaw ng landas. Para i-welcome kayo ni Lord. Ang sarap mong sasabihin, welcome my good and faithful servant. Come into the presence of my King. Hindi ba napakasarap mga kapatid na marinig yun? Kaysa sasabihin sa'yo, depart from me, you doers of iniquity. Mabasa natin yan mga kapatid sa Matthew 7:21. Kung paano pinalayas ng ating Panginoon, hallelujah, ang hindi mga kapatid tapat na naglilingkod sa Kanya. Basahin natin ang 7:21 ng Matthew. Sabi mga kapatid, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hallelujah. So mga kapatid,
Bakit kayo nasabi ito ng ating Panginoon? Sa mga nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng demonyo. Simple lang mga kapatid kung bakit ito sinabi ng Diyos. Dahil sa private life nila, iba po ang kanilang ginagawa. Alam naman natin na walang nalilihim sa Panginoon. Lahat naman niya nakikita niya. Kahit na magtago ka sa ilalim ng lupa, nakikita ka ng Diyos. Ang sabi nga niya sa kanyang salita, tatayo ka pa lang. Alam na niya kung ano sasabihin mo eh. Kaya sinasabi niya kayong manggagawa ng kasamaan. Dahil maraming mga Kristiyanong hipokrito. Hipokrito. Kunyari, banal sa loob ng iglesia. Paglabas, wala na si banal. Puro nakabalbalan ang ginagawa. Naalaala ko mga kapatid yung sinabi ng isa nating kapatiran na na-convert sa atin. Doon siya sa ibang denomination. Yung pastor daw niya, pagkatapos mangaral, magkasama silang nagiinuman. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Gumagawa ng mga pagpapagaling, pagpapalis ng demonyo, subalit, pagkatapos ng pangangaral, nandoon naman sa inuman. Hipokrito yun eh. Hindi totoo yun. At maraming mga Kristiyanong ganyan sa ngayon, hipokrito. Kaya marami talagang sasabihin ng Panginoon, depart from me, you doers of iniquity. Kayong lahat ng gumagawa ng kasamaan, magsipaglayo kayo sa akin. Kaya kinakailangan mga kapatid, kung maglingkod ka rin lang sa Diyos, maglingkod ka na ng totoo. Wala nang pakunwari. Dahil pwede ka naman makapagtago sa amin, pero doon sa lumikha sa iyo, hindi ka pwedeng magtago. Hallelujah. Kaya yan ang dahilan mga kapatid kung bakit pinapalayas ng Panginoon ang mga nagsasabing maraming nagawa sa kanyang ubasan. Pero hindi naman namumuhay ng ayon sa kanyang salita. Kasi ang sabi niya, kung kayo ay sumunod lamang sa aking salita, makakamtan ninyo ang pag-welcome sa inyo ng Diyos. Subalit, pagka kayo gumagawa pa rin ng hindi ka nais-nais, hallelujah, talagang lumayas kayo, hindi ko kayo kilala. Kung ikaw ay judgmental, mag-ingat ka. Nakalista yan. Sino ka ba naman maghatol sa kapwa mo? Wala kang karapatan na maghatol. Kinakailangan kung ikaw, mga kapatid, gusto mong i-welcome ka sa Diyos, dapat kang maging mapagpakumbaba. Dapat kang magtuloy-tuloy sa iyong paglilingkod sa Diyos na may katapatan, walang pagkukunwari. Hindi pakitang tao. Tanggalin ang lahat ng kayabangan sa puso. Sapagkat marami pa rin dito mayabang eh. Alam ko yon. Maraming mayabang dito, maraming inggitera dito, maraming mapagkunwari. Hindi ko na sasabihin sa inyo, but I discern that. Pinagpipray ko sila sa Panginoon. Sana malaman nila ang kanilang tunay na pagkatao. Makapagsisi at maalis ang kayabangan, pagiging inggitera, pagiging judgmental, lahat ng bagay na hindi nagustuhan ng Diyos ay maalis. Para i-welcome ng Panginoon, hindi palayasin. Gusto niyo ba yun mga kapatid? Anong gusto niyo? Welcome or depart? Welcome. Na ito mga kapatid, talagang pinag-aralan kong mabuti. Ito sabi ko, Lord, ano bang ipangaral ko dito sa mga kawan mo na hindi ko alam kung matigas ang liig nito or ano. Kasi ilang beses na napangaralan Panginoon, pero wala pa rin ako nakikita eh. Parang ganun pa rin. Parang hindi na tinatablan, Lord eh. Ito mga kapatid ang talagang pinaisip niya sa akin. Ipangaral mo yang depart and welcome. So ikaw ang nakaka-evaluate sa sarili mo kung i-welcome ka ng Lord o palalayasin ka. Pero kung totoo kang naglilingkod sa Diyos, ipinamumuhay mo ang kanyang salita, i-welcome ka. Pero kung dito ka lang nakikitaan ng okay, paglabas mo ay hindi, sorry ka na lang, palalayasin ka talaga ng Panginoon.
Sana mga minamahal kong kapatid, ang paalaala ito ng Diyos sa atin, sa kanyang salita, ay huwag nating iwala mga kapatid. Ilagay natin dito. Huwag nating ipalabas lang sa kabilang tenga. Kaya hindi lumalago karamihan ng Kristiyano, Pastora Raquel Inilalabas lang sa kabilang tenga yung naririnig. Pero hindi nilalagay sa puso. Pero pag nilagay mo sa puso mo yun, iniisip mo lagi, lalago ka mga kapatid. At maiwasan mo ang pagiging mapagkunwari, matanggal ang kayabangan mo, matanggal ang pagkainggitera at inggitero mo, matanggal ang pagiging judgmental mo. Yan mga kapatid ang dapat na ilagay natin sa ating puso't isip. Ang salita niya manatili mga kapatid yan sa ating buhay nang tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. In Jesus' name I pray, amen. Pastora, awitin natin muli yung Jesus, you're the sweetest name of all. As we all stand up mga kapatid, ito po ay paalala ng Diyos sa ating lahat. Praise God. Sino po sa atin hanggang sa ngayon ay lahat tayo mayabang ha? Huwag kang magsabing hindi ako yan pastora. Ay number 1 kang mayabang. Oh, lahat ba tayo naiinggit sa kapwa natin at sinasabi natin, kaya lang naman na ganyan yan kasi ganito yan Oh, di ba? At sino sa atin ang mga peke, paglabas na simbahan, iba na ang ating ginagawa. So as we sing this song, Jesus, you're the sweetest name of all, ayusin tayo ng Panginoon, let's close our eyes and let us make this song a prayer in our life this morning. Ang akala nila ako'y nag-iisa. Ang akala nila wala nang pag-asa. Dahil sa hirap na nadarama, pagsubok na hindi makaya. Ang akala nila katinuan ko'y wala na. Di nila batid, ako'y nagsasaya. Dahil sa langit ay nakatunghay, kinakausap ka. Kahit kailan, hindi mo ako iniwan. Kahit saan, hindi mo nalimutan. Sa gitna man ng unos at bagyo ay naroon ka laging aking karamay. At iningatan mo kahit kailan, kahit saan, ako ay yakap mo. Ang akala nila at sila'y nagtataka, at ang buhay